Isang ina mula sa Ormoc, Leyte, mag-iisang buwan ang nangungulila sa kanyang unika iha. Bakit hindi nyo talaga yung bata kung pati nila gusto pumunta? Bakit naman po ganito yung ginawa? Namimiss ko po yung bata. Sa kabila ng isang kasunduan, hindi na raw ibinalik sa kanya ng dati niyang kinakasama ang kanilang anak mula nang magbakasyon nito sa Maynila noong Pasko. Gusto ko po sana, na kahit pa paano yung anak ko, gusto ko po sana meron siyang father na nakikita. Like, meron po siyang ama na parang buo po yung family ko. Sa kanyang pagpupursiging mabawi ang kanyang anak at bayawi ng Leyte, ang dalagita, tila lumayo na ang loob sa sariling ina. Wait lang po, wait lang. Nag-explain pa po ako eh. Sigaw ni Jocelyn, "Anak! Bakit ka nagkaganyan?" Isang ina mula sa Ormoc, Leyte, nangungulila sa kanyang only child. Mula kasi nang hiramin ng kanyang ex-partner ang kanilang anak, abay, mukhang wala na raw itong balak na ibalik sa kanya ang bata. Ang dapat sana'y bakasyon lang ng mag-ama. Mauwi na ba sa agawan ng kustodiya? Mula sa Ormoc, Leyte, lumipad pa Maynila si Jocelyn Dovis para sa isang mahalagang misyon. Bitbit ang isang kasunduan sa pagitan niya at ng ama ng kanyang anak. Desidido si Jocelyn na mahanap at makausap ang mag-ama. Sobrang hirap po nung naramdaman ko po na gustong-gusto ko pong puntahan agad yung bata or hanapin. Tinatanong ko po yung address kung nasaan po. Ayaw niyo pong ibigay. Kwento ni Jocelyn, December 19, 2023. Dumalaw sa Ormoc City ang dati niyang karelasyon at ama ni Patricia na si Elvin Ordin para hiramin ang kanilang anak. So, hiniram niya po ito for Christmas and New Year. Yun po yung pangako niya sa akin na ibabalik niya po after ng New Year yung bata. Sa akin po, para lang po magkaroon ng bonding sila ng bata, inalaw ko po yun. Sa kasunduan nila Jocelyn at Elvin na pareho nilang nilagdaan sa kanilang barangay hall sa Ormoc, nakasaad na ibabalik ni Elvin si Patricia ng January 3, 2024. Pero anong petsa na? Hindi pa rin isinosoli ni Elvin si Patricia. Binigyan ko pa po siya ng 2 days allowance. Sabi ko, sige, pwede ka pang magstay until 5 kung meron pong problema or ano. Pwede pa until January 5. Kaya inantay ko pa rin po siya hanggang January 5. Tinext ko, sabi ko, ibalik mo yan. May school yan. Papasok na yan sa school. Huwag mo nang tagalan. Ayon sa Family Code of the Philippines, kapag hindi kasal ang mga magulang tulad ni Jocelyn at Elvin, dapat nasa kustodiya ng biological mother ng kanilang anak. Kaya naman si Jocelyn, desididong ipaglaban ang kanyang karapatan. May possibility po na Yan po yung nandiyan po sa loob.